Ang video natin today is regarding dito sa bagong bili kong printer na Epson L121. Kakabili ko lang nito, na-unbox ko na siya. And today, set up ko siya para magamit natin siya for sublimation printing. Let's go! So gaya na sabi ko, na-unbox ko na siya. So yung kasama sa box is of course yung printer mismo, power cable, yung USB cable niya na kailangan isaksak sa PC kasi hindi siya wireless, yung tray or parang sandalan ng papel dito sa likod, and of course yung manual na merong CD na hindi naman nagagamit yung CD, pero yung manual good to have kasi kailangan kong basahin to sa pagsisetup nitong bagong printer. And kasama din sa box is yung original ink, dye ink. Ito, kompleto yan, CMYK, cyan, magenta, yellow, tsaka black. Pero again, hindi ko siya gagamitin, ibibenta ko na lang yan. Hindi ko na siya ilalagay dito, irerekta ko na siyang lagyan ng sublimation ink. And yung sublimation ink na brand na gamit ko is Hansol. So first time ko lang gagawin to. Based sa mga nabasa ko, maganda daw yung Hansol na brand. So since lalagyan natin siya ng ibang brand ng ink and ibang ink, ma-void na agad yung warranty niya. So yung unang bili kong printer kasi is Epson L120 na hanggang ngayon gumagana pa rin. Pigment ink yung ginamit ko naman doon. 6 years na siya, hanggang ngayon okay pa rin. So ito bago, sublimation naman instead of pigment. So let's go, set up na natin. So first time ko lang again gagawin to. Yung pigment ink na printer ko kasi dati hindi ako yung nag-setup. Nabili ko yung package na yun sa Uniprint and wala pa akong alam sa printing nun. Sila yung nag-setup ng lahat. Pero ngayon ako gagawa nito for sublimation naman, and based sa mga nakita kong tutorial sa YouTube. Unang kailangan natin gawin, since hindi na tayo magko-convert or kung ano man, rekta agad sublimation yung ilalagay natin. Syempre, ita-transfer natin yung ink dito sa mga tank ng printer mismo. So, tara. So, may mga indication naman niya kung anong kulay dapat yung ilagay nyo sa tank. Wag kayong magkakamali sa kulay na ilalagay nyo, syempre. And yun, ingat lang kasi hindi kagaya nung ibang mga bote ng ink na madali siyang isalin. Like this, meron siyang parang pwede mo na lang isuksok dun sa tank. Ito, bote talaga siya ng ink. Medyo mahirap siyang basta na lang ibuhos nang hindi ka nagkakalat. So, ingatan na lang natin. Kung mapapansin nyo guys, halos hindi pa nakalahati yung laman nitong bote na to. So may pang refill pa pagka naubos yung ink nito. Nga pala, ang ginagawa ko is binubutasan ko siya ng ganyan, parang gatas ng Bear Brand, para tuloy-tuloy yung yung buhos ng ink. So yung iba ginagamit yata nilang mga brand is Kui, ganyan. Unicolors, meron din ganun. Yung iba naman Hansol or ibang brand yung CMY. Tapos yung black is Kui. Hindi ko alam kung bakit, pero yung pigment printer ko ganun. Yung black is Kui, yung brand, and then yung CMY is Unicolors. Tapos hindi siya maganda yung ink niya kasi hindi bumabara. Kahit na hindi ako mag-print ng ilang araw, minsan inabot pa ng isang linggo kung hindi nakapag-print. Pero pag print ko dun sa pigment printer ko, maganda pa rin yung output.
Sana dito ganun din. So yun, tapos nang ilagay yung ink sa tangke. So lahat yan may ink na. Next is kailangan nating i-power up yung printer para mag-charge na yung ink dun sa machine mismo. So saksak ko lang. So yun, nasaksak ko na. Nakasaksak na yan. Nalagay ko na yung power cable sa likod. Nakasaksak na rin siya. At hindi ko alam ano ang susunod na gagawin. So basahin natin yung manual. Sabi dito sa manual, pagkatapos ilagay yung ink, of course isasara mo siya, isasaksak, and then turn on and wait until the light stops flashing. So gawin natin yun. Turn on na. So yun. So pagkatapos ma-turn on, gagalaw yung head niya dito sa loob. Tapos sabi doon sa manual, again, pagkatapos hintayin mong tumigil flash yung ilaw nito, and then press this button for about 3 seconds. Then yun, mag-start na yung ink charging, and then kailangan lang natin maghintay ng about 20 minutes hanggang mag-steady na yung ilaw nito. So balikan natin. Yun, so okay na siya. Hindi na tumutunog and all, kasi kanina medyo parang may mechanical sound siya na nanggagaling sa loob. Yun yung process niya ng pag-i-ink charge siguro, and sabi naman sa manual, hihintayin lang hanggang sa yung ilaw is hindi na nag-flash. So tahimik na siya, tapos yung ilaw steady na lang din. And yung next step niyan is i-install na yung driver nitong printer dun sa computer ko. So yun na yung next. So yun mga sir, tapos na yung setup. So far successful naman siya. Nakapag nozzle check na ako, medyo natagalan lang ako dun sa pagse-setup ng driver, kasi nga 'di ba, since Epson, kahit na Epson L121 to, yung driver na kailangan natin gamitin para makuha natin yung setting na kailangan natin pag magpe-print tayo ng kung ano man gamit ng printer na to is yung Epson L110 na driver. Since pangalawang Epson L121 or L120 na printer ko na to na iba-bypass to Epson L110 na driver, medyo natagalan ako dun sa pagsisetup, pero kinalikot ko lang siya ng konti para mahanap yung tamang USB port kung saan nakasaksak to, and then napagana ko naman siya. Nirename ko na lang para hindi ako malito kung saan ko ipiprint, kung pigment or sublimation, para pag magpiprint ako is sa tamang printer yung magpiprint na magagamit sa kanya. So yun, all goods. So first time na try, gumana naman sa nozzle check. Walang patid. Hindi ko alam kung nakikita siya sa video, pero all good siya, gumana, nagprint using the sublimation ink. So first time ko lang ginawa, napagana ko naman. So kung kaya ko, for sure kaya nyo rin. And yung next video ko will be, gagamitin na natin to, magsasublimate tayo in some products like itong coaster na rubber pad na coaster. Meron ako ng nabiling pang sample dito, tsaka mga mugs. So gusto nyo makita yun, of course, you know what to do. Like, comment, share, subscribe, and pag may question kayo, comment lang kayo dyan, and I'll see you on the next one.